Pwede, ang borrow passport is either pwede na siya bayaran dire or bayaran dito during sa appointment. I will explain to you the borrowed passport later. So, you can self-upload and scan documents or pay a fee if you want BFS to upload the documents. Now, usually, ako nag-scan, pero panalitan kung taga-kamigit ang pasahero. Ayaw na pangayuha ilang dokumento. Send them the list, make sure tama ang listahan, and then bayad mo 1,800 para si BFS ang scan. Ayaw na ipadala yung papeles dire, ma'am. Subukan na lang natin taga-BFS. Mas nindot to kay para ko. Kung sa gid ang importante, maura gid tong makuan. Pero baby ko. Isipa imong pa-offer sa tag-coffee. Memorial na. St. Peter. Wala na. Ang buhaton lang lagi sa ikuha sa UK is, good morning ma'am, baka gusto mo after 5 days, nandiyan na yung visa mo, 38,500 po. Pag dili, okay, biometrics na. Okay. Ang UK, kung hindi ka 6 months, then mag-decide to 1 year or 2 years, pwede ba dito? Dili. Cancel everything. Okay. Apply again. Refund. Refund. Okay. Napaisa ang UK. For example, nasubmit na ninyo everything, nag-change yung schedule ng customer. Pag-change sa schedule sa customer, so sa ato pa, mali na ito inyong application form. So sa atong buhaton, go to the UK dili nga website. Okay, kani nga website, mag-sign in ka dito para sa imong customer, and then after that, you scroll down and naa dito cancel. So, ingon ang UK nga you are eligible for cancellation kay wala pa ang imuhang layo pa ang imuhang date of appointment. So, i-cancel nimo, mangayo siya og reason. So, ang reason nga imong ibutang is passenger decided to change the schedule of their trip. Then after that, makancel na nimo, pero dili tayo na instantly mabalik sa imo ang payment. You will need to wait for at least 7 to 15 working days nga mauli sa credit card nimo or sa credit card sa passenger ang payment. Kay dili na ma-edit sa VFS ang date once naa na ang application form sa pag gidawat na nila ang application form. Okay? Generally, Schengen visa pwede mo apply 6 months before. Yes. Si UK lang ang dapat ka ng doon na wala man siya sa Japan. So, issue date, then 6 months 3 months. 3 months in UK. 3 months. Okay. Okay na? Manaman ka no? Canada.
Kani medyo as in as in IRCC secure GCK or IRCC portal account. Okay, na IRCC, na GCK. Yeah. Yan Carlo Higit. I-save ni ha, i-save ni. Kaya medyo lisod ko ni pangitaon ni yawa ni website ta ni lagot ka ayo. Daghan yung kapinduton bago ka ma-upload niya. Okay. Okay. You can use any of the two accounts sign in kung asa ka comfortable. However, as a rule of thumb, this is from a member of the Canadian Embassy in the Philippines. Iyahaning ruling, actually iyahaning tip. As a rule of thumb, applicants without an active US visa must apply using the GCK method. Must daw siya. Kung hindi mo gamiton, why sa GCK ibutang ang kanang zero pag yun na wala US visa, wala previous Canada visa, nganong sa GCK ibutang? Because mas comprehensive ang iyahang application form and then mas detail ang ginapangayo nga requirements to upload. Okay? As in, sila may magbuot kung sa imong i-upload. Sa kuan man good, katong isa, IRCC portal, others na lang, no? Passport, ani others. So sa others, bahala na katong sa others. Sa GCK man good, comprehensive kayo. Number 2 is, the GCK method is a detailed type of application wherein you can upload detailed requirements that the IRCC system needs. Also, you will have to upload a detailed application form and family information. I-upload na nimo siya dito. Kaning form, you have to have kanang Adobe Reader sa imong laptop. Medyo lisod ni siya i-open ang IMM 5257 nga form. Di ba dapat open as Acrobat Reader? F or E, the same ba? So, mo na ang rule of thumb ha. Pero kung asa mo na kuan, comfortable dito mo. Pero tungod kay ang GCK method mo good, detalyado kayo ang ginapangayo sa imuha. Ikaw as agent, you can be guided or you will be guided by the requirements na imong pangayoon sa customer. Dili lang ta kay mag-others lang ta. Kani pwede siguro ni. Kani okay siguro ni. So mo na siya ang difference nila. Ang i-recommend ako kani John, kung wala pag kung zero pag siya ng visa, kana mga visit relative, pero kung naa na US visa, dito mo sa Pikas. Why? Okay. Dito sa Pikas, sa IRCC portal account, ideal to use this method when the applicant has an active US B1, B2 visa. Because the first questions dito is, are you a lawful resident of the US? No ka. Do you have a US business, B1, B2, mag-yes ka. Pag mag-yes na, ano po na siya mo drop down na answer? Visa number and visa expiry date.
So diri lang to ginapangutana kung kung imuhang pasahero na ay US visa pero dito nimo sa GCK apply wala na to nga pangutana mubalik yun siya sa zero. Okay? Kaning IRCC secure account na GCK, wala ni siya pangutana ana na are you a lawful resident of the US? Do you have a US visa? Wala na siya question nga inana. Naalay question ana is ang IRCC portal account. Okay? Mao na nakita na ko ng diferensya. So katong mga naay US visa daan na active, diri ninyo ibutang. Kay kung diri ninyo siya ibutang, ha? Okay ra. Pero kung bright ang customer, moingon. Napasahan ako pag nakatay US visa na active, wala naman day chichibulinche, wala naman day pangayoon nga financial documents, which is true. Tama na kayo. So mo yung ma'am, ani magud ang application gyud nga akong naandan, diri magudta ana. So why don't you try? Very easy lang ni siya dire. Once makadawat mo og customer nga naa US visa, try this, mahappy mo ani. Murag tinanggali mo dawat og kanang US visa kay kapoy mo na. No, okay. Kung ang pasahero nimo mag-cruise, pwede ba ang i-visa? Unless sa Canada mag-start, kunya dili na mabalik mo Canada. Yeah. Kananod. Okay, naay question. Kung na-deny siya sa GCK method, na-deny. After niya nag-GCK, i-decided magkuha siya sa US visa. Nag-grant siya karon og US visa. Pwede ba na ito siya ibutang dire? The answer is no. Because pangayuan na og unique identification number UIC. Ano siya US visa? Ma-deny ka or ma-approve ka na kay UIC dire. So mo alarma kung dire ka, mo alarma ko na anak kay previous application na mo from siya. So do you want to link kay namo kay active account? So mo ko siya. Ang application letter, ang denial letter ana usually ang ginaingon sa imuha, you can reapply once your circumstance have changed. So kung na kayo US visa na lang isang kailangan i-upload Akong scroll niya kung saan mga kailangan. kung naana kay itagan kunya kung naana kay itagan niya magkuan ka cruise lang Wala problema. Pwede ka doon eh. sumugli ang Yes. Active yung yaman na. Kaya pangutanon mo ka. Will you fly into Canada? Tama na. Pangutanon mo po ka ani. Kasi pa kung question dire. Will you fly into Canada? Moingon ka yes dire. Moingon ni siya you are eligible for ETA. Pero i-continue lang gihapon to nimo kay kinahanglan man og physical visa once mag-cruise. So okay lang.
Pwede na siya ma-jumble-jumble. No problem. Kay nauna man nimo kuha ang imong ETA bago you decided to go on a cruise. So, dili na nimo sila. Okay? Niyaya ako ng anak ko. Sa balina. Nakakoy, friend, ano siya sa friends. Ano siya sa, nasa US visa, nasa Canada visa. Tapos di ka siya nag-tour sa Canada or sa US, ito siya o Canada, visa na din. Tapos, Looks like siya. nag-try siya, pero wala siyang ipasulot. Yung anak niya, because naa siya mga pending chuchu cases in the Philippines na nakasulot siya sa US, pero wala siya pasulot sa Canada. Pending So, cases sa Philippines, like, kaso sa Philippines. kaso sa Phoenix Philippines, Embassy. Phoenix Ah, Embassy, okay. naa siya sa Philippines. Yeah, actually, So, di siya guaranteed yun na Yeah. makasulot kapag nasa visa. Kasi mag-wild sila ba? all types of visa are not guaranteed. So kung nag-fly ka to the US and then nag-cross border ka, pwede ang kita. Kung malupad ka. Basta malupad ka. Lupad ka to US. Yeah, by land ka to. Lupad ka Canada, bailan ka US pwede. Never the reverse. Because only airport borders have the system to check your ETA. So, difference very simple difference. GCK, para sa kalaman yung mga US visa, sa IRCC portal, kalangaan na US visa. Okay. Listen. Sa IRCC portal account, katong simple na portal account, ideal siya kung na active US B1, B2 visa. Why? It has been stated in the IRCC website that if you possess an active US visa tourist, the applicant is exempted in submitting financial documents, COE, ITR, etc. This method has an online application, and the first part of the questionnaire is about the details of your active US visa. So, moro gina. And then, kung sanay pa ngayon dito, asa siya nagtrabaho, asa siya muadto dito sa Canada, pila siya kada adlaw dito sa Canada, unsay pangalan siyang mama, unsay pangalan siyang papa. Kung namatay na yung mama o yung papa, ibuta ang date kung sa namatay. Maura gina ang pinaka-kuan. Then, i-enumerate ninyo kung asa na siya nilarga for the past 10 years. Alam mo na, usually, na inani siya, inani nga tuig, ana, maura siya. Maura, very easy ang question. So, ma'am, morning, Ma'am Jen, maura ni kinahanglan. As in, Other documents din kapag upload mo sa dokumento, scan copy ka og passport, clear scan copy of US visa. Pero dapat na siya others. Kung gusto pa ninyo mag-upload og kanang stamps, pwede. Pwede na kinakain. Pero dili na kinahanglan. Naagid ko'y kaning purely kanilang gyud ako ang i-submit. I suggest kuya at least bank cert. Kaya yan ang ano ko nakasanayan. Meron akong lawyer na na-deny dahil walang bank cert. Pero nasa US visa. Yeah, meron. Yan lang talaga bigay Kasi nasa pending ng kaso. Wala, kay Dili, after dili, lang. dili. Nag-apply ako again, approve naman siya. Yeah. That's the reason why, ang ingon ako kanina, Better. walay care ang embassy kung you submit redundant Kahit bank cert. Pwede Kahit na yeah. Employment or business. Dili siya. Pero dali na lang siya sa GCK, kailangan siya UIC na number Kasi na makita. sa visa. Akong i-search niya. Bong, nakatusoy lang sa GCK. Nga, naalay ka na visa na. Pwede pa kay
Sa ETA. 10 years, ano, 10 years. Meron na. But if you need the visa because you are Sa GCQ ka ba lang? Kani ang pangutana na gidiri kay naka US visa, kung sa'yo number sa imong US visa, kani nga number, kunya, kung sa'yo expiry date niya, ihatag na kung yung expiry date. Pero, please take note, read the questions carefully. Are you using the same passport with your US visa diri sa application na ni? For example, sa iyahang previous passport naa dito iyahang active nga US visa. Nya mo ni iyahang brand new. So pag inana ang case, moingon ka no. So pangayuan ka karon og passport number sa previous. Maura na siya. Pag abot mo sa uploading sa files, 1, 2, 3 copy of previous passport kung asa ang US visa nimo. Maura na siya dito. Now, kung married or couple, ani nimo, ang additional ani is marriage contract or marriage certificate. Pag-child with photo and birth and marriage sa mama papa. As in, kaysa GCK, di ba, pangayuan mo photo, di ba? Appearance or biometric? Passport talaga. Yeah. Passport na lang and letter of biometric letter. Pero kung Okay, okay. Very important, please listen to me. Kanigod kay, every week since February 15, na ako'y Canada visa application. Now, Canada visa is the most inconsistent schedule sa tanang visa na atuang na applyan. Kay sometimes, pag humani mo og apply na ni, nagbayad na ka, hulaton pa magod na to ang biometrics letter. Di ba? Bago ta maka-forward sa VFS. Sometimes dahil mo abot ang biometrics a day. Dahil mo abot 3 days after. Dahil mo abot a week after. Sa biometrics pa lang to ha, kanya karon mag-biometrics na si Pax. Unsa na po yung next na itong hulaton? Send original passport letter. Diha na ay right after the biometrics ni abot ang send passport. Naapoy after 3 days ni abot. Naapoy after 5 days ni abot, after a week, after a month, after 2 months, after 3 months. 6 months. Ang sakit sa 3 months na ako, mama, papa na anak. Ano? Mama, anak na anak. Ang papa wala pa. So, mag-expire na si mama and papa because you have to send your passport 30 days from the receipt of the notice na ipadala na nimo. send via mail or send via... Okay. Send to courier. Make sure nga i-send nimo kung asa nag-biometrics ang box. Kailangan na siya Cebu, na siya Manila. Kay kung sa Cebu nag-biometrics pero sa Manila di mo siya i-send, daghang charges. Pero kung sa Manila di mo ipa-biometrics, sa Manila po di mo siya i-submit, 502 pesos lang na manager's check ang i-attach nimo. Yeah. The total of send that letter and send the passport. Nag-make up sa mo, hindi na mo mapadala kayo ng biyahe. 3 months later, bago lang napadala, nag-reply me sa letter indicating the reason why i-extend nila ang submission. Queen. Yan, Si Queen. Wala pang ano.
Hindi mo reply, kuya. Pass, Good. pass. Ako, I have kasi ang akong client mo May biyahe. Ang biyahe siya US, mato lang siya sa Toronto kay mo. Sabay sa tours yung anang 3 months na wala pa na dalon ang passport niya. Wala ka siya June. Niya, May ang departure. June pa ang ang kasaganing letter ng passport collection. Niya, March siya ng biometrics. Niniuli man siya kay kuan na July na siya niuli. So, isulatan na lang na po nga ang departure yata siya ko ang ticket. Tapos di ako. Natapos siya. Mo na yung case ni Queen. Yung parang mag-request ka extension for the passport letter. Oo. For the Nag-reply passport. sila agad. Sir, tagal good. Ako din, diretso na ang hatag ang passport. Ah, pwede. Oo, Okay. Just to clarify ha, mo niyang scenario. Niabot na ang biometrics letter. Yeah. Pero dili ma-submit ang letter because nagbakasyon si Pax of 2 months abroad. So, pag-abot pa niya, that's the time pa ma-submit. So, mo ni ang ginapag-istoryahan na ito. Karatikar. Okay. Asa nag-ato ang fax? Nagbiyahe. Where? Somewhere. Ma'am, lamig mo. If you have already the passport letter, kung asa siya, tapos Yeah. kung ang embassy ang Canada, pwede siya dito. So like now, teke, more than 1 month naman. Kasi ang VFS, grabe ka tama. Di just So kung asa siya, tapos na ang consulate ang or embassy ang Canada, pwede sila dito. Pero nag-overtake sila. Ngayon, nakauwi na sila. Kasi ang sabi ang good, dagani cases, usually ka ng mga mag-US. So usually sa US, nila pinaka Padala So like nila. now, pwede siya So, pero mag- it will take daw 1 week. Pag sabi nila sa embassy sa Canada, mga 1 week na after bago babalik sa ilang So, passport. Okay. So, kana siya. Ang ano parehaan na, naamina siya sa US, tapos yung letter. Pero hindi siya gusto mo risk at padala sa New York at yung Canada because nasa sa Spain, o di Canada, ano dito. So, sa New York ang nearest. Hindi siya mahadlok niya. Alam niya lang, magpaso na yun because nag-training siya sa US eh. So, siya sige lang, i-risk lang nato. Pagbalik ko siya, ipadala lang naman diretso sa Canada. Padala saan? VFS or sa... Yes, sir. Kasi VFS kayo, mag-wait pa daw. Halos everyday ko nagtatawag ng VFS. Direction mail queen. Ako, Saan sa VFS? MC, letter, explanation letter mo, attach yung ticket, and the biometrics. Mga ticket niya nagbiyahe siya. Okay. Attach ako, okay lang. Grabe ang VFS. Kaya magbulat pa daw kaon niya. Atay ko sa New York na yung staff na niya. So, ipadala umaki. Basta, atay ko sa Okay, next condition naman. dito kakadugay ay inyong ano. Actually, ang VFS, nito na pinapahit. Question lang niya. So, Web form. MC. Oo. Kasi sa passport. Web form ang 502 gina-advise ni pesos VFS. diretso. Kuya, ang gina-advise ni VFS ba ganyan? Web form. Tapos mag-wait ka sa reply ni embassy. Tapos, Ang ilahan mo ko si Arnold, ipadala lang diretsyo niya. lagi yung ganigigit. Ano lang? Si Consul, wala nag-advise sana. Wala siya ka-try. Hindi, kaya ako mabuti. Nakilakaw, ang isa na mong isa. Bitaw. Nag-ano siya US. Isulatan na ako ang nag-reply na the passenger is in the US. Pero nagpadala sila letter na pwede sa US na i-submit. Please scan kay printable version ni siya, any PDF will open this para mauna ninyong ipasa sa inyo ang customer para ma-answeran nila. Kay katuman mo That's better. ma-download ninyo sa embassy dapat right click open Adobe Reader mo gusto. Pwede na ang mag-edit na ang kasero dyan. Okay, mag-answer muna siya. Okay. Pero ikaw mag-edit doon sa Adobe Reader. Kay katuman ko, okay, sa Adobe Reader lang good. I'll give you an example. Kunya tama kayo, reminder ha. Service fee of 2,000 per person na prepare lang. Yeah, sa'yo. Para sa ako. Bitaw. Medyo. Uy, dapat lang. Charge ka Asa magkapalo pag deny ang client?
Mag-letter Letter. Letter po. Letter. Dila mo ko sa email. I-refuse mo. Ang Canada,